So what's up guys, welcome back to this channel. For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng hazard sa inyong mga motor gamit ang hollow switch. So tara guys, samahan nyo kung paano ginagawa yon. So dito guys, gagamitin na lang natin yung dati nating hollow switch na ginamit natin dun sa ating MOCC na horn dati. Na pwede dun sa stock, tapos pwede rin dun sa loud horn. So ito yung harness niya, ito yung gagamitin natin ngayon guys para dun sa ating hazard na gagawin. So, tara guys, samahan nyo ako. So, dito tayo sa ating hollow switch guys. So, kung babalik rin natin, meron siyang mga pin. So, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 5 pin. So, positive tsaka negative, ito yung wire ng ating ilaw. Yung ilaw mismo ng ating hollow switch. So, ipapakita natin yan mamaya. So, itong tatlong pin na nasa gitna na merong letter C, tsaka NO, tsaka NC. So, ito yung gagamitin natin. So, ito yung letter C, ibig sabihin nun is common. Ito yung power source ng ating hollow switch. So, yung NO naman, ito yung normally open. So, ito yung kapag pinindot natin yung hollow switch, ito yung magkakaroon ng power. So, yung normally closed naman, ito yung kahit hindi mo pindutin yung ating hollow switch, meron pa rin siyang power source na dumadaloy. So, hindi na natin gagamitin yun. Bali, ang gagamitin lang natin talaga is yung C at saka yung NO. So, ikakabit natin yung kanyang harness para mas maintindihan nyo. So, yan. So, dito tayo sa ating wire. So, gaya ng sabi ko kanina, itong red tsaka itong black, ito yung ilaw ng ating hollow switch. So, itetesting natin dito. Kabitan natin ng power source. Tapos, yung ating negative. So, kung makikita nyo, meron na siyang ilaw. So, yan. So, ngayon, ikakabit naman natin ngayon yung ating positive or yung power source dun sa ating common. Ang common natin ay yung kulay yellow. So, ilagay natin siya kasama nung ayan. So, ilagay natin siya. Ngayon, isabay natin yung normally open or yung NO dun sa positive nung ating ilaw. So ngayon wala pa siyang ilaw, so yung ating positive ay nakakabit dun sa ating common or dun sa ating power source, tapos nakakabit yung ating negative. Ngayon, pag pinindot ko yung ating switch, dapat iilaw din yung ating hollow switch. So yan, di ba? Nakita nyo? Umilaw siya. So ngayon, patayin natin. Pag pinatay natin, mamamatay din yung ilaw ng ating hollow switch. So ngayon, susubukan naman natin ikabit yung ating positive ng ilaw doon sa kulay green, which is yung normally close. So, kapag hindi pa nakapindot yung ating hollow switch, meron na siya kaagad ilaw. Automatic na meron na siya kaagad ilaw. Ngayon, pag pinindot natin, mawawala yung kanyang ilaw. So, check natin. So, yan, di ba? Kasi ang nagkaroon na ng power doon ay yung normally open or yung NO, yung nasa gitna. So, ito yon. So, kapag binalik natin, iilaw siya ulit. Ngayon, ito ng normally close ang meron na ulit power supply. So, yan. So, ngayon, alam na natin kung ano yung gamit ng ating hollow switch, yung mga pin niya. So, ngayon, iwawiring na natin siya para sa ating hazard. So, pagsasamahin natin yung red at saka white, which is yung ating normally open tsaka yung positive ng ilaw. Para kapag switch natin yung ating hollow switch, saka pa lang siya magkakaroon ng ilaw. So, yan. Napagsama ko na yung red at saka yung white. So, ito yung nasa gitna, ito yung normally open, tapos yung positive ng ating ilaw. Ito naman yung negative ng ilaw. Tapos ito yung ating common. So, ito yung ating power supply or dito lang gagaling yung ating power source.
So itong normally close, hindi na natin siya gagamitin. So pinutol ko na lang para hindi na siya may kabit dun sa mga wire para hindi na rin siya makasagabal. So ngayon guys ay dudugtungan natin yung ating output ng dalawang 6 ampere na diode. So ganito lang gagawin natin guys. Pagsamahin lang natin silang dalawa. So pagsamahin lang natin silang dalawa tapos i-twist nyo ganyan. Yan. Tapos guys, idudugtong natin siya dito sa wire na ating pinagsama. Ganyan. So ganyan siya. Tapos lalagyan natin to ng dalawang wire para dun sa ating left and right na signal light dun sa wire niya. Lagyan muna natin ng tape. So remind ko lang pala guys ang dinugtong natin dito sa ating diode ay yung kulay puti. Sinama ko lang yung red para kapag pinindot natin yung ating hollow switch, sasabay nang iilaw yung ating ilaw dito sa ating hollow switch. Kaya magkasama sila. Pero kung ayaw nyo magkasama guys, pwede naman. Kung ayaw nyo walang ilaw yung inyong hollow switch. So pinagsama ko lang guys na kinabit dito para sumabay na nga yung ilaw ng ating hollow switch. So dito sa ating diode, so kung makikita nyo yung linya niya, dapat parehas pag pinilipit nyo guys, dapat parehas na merong white dito. So yan. Yung walang white ang idudugtong natin dito sa ating hollow switch. So after nito ay lalagyan naman natin ng wire tong magkabila. So, antay pa natin guys. So, ganito yung tsura niya guys. So, meron tayong dalawang wire. So, ang purpose pala ng diode guys ay para hindi bumalik yung kuryente dito sa ating hazard. So kasi pagka switch natin yung left signal light natin, gawa nga nung magkadugtong sila, pag hindi natin nilagyan ng ating diode, dadaloy ulit yung kuryente dito, pati yung ating right na signal light gagana din pagka sinwitch natin yung left na signal light natin. So ito, para hindi gumana yung left na signal light natin, ibablock ngayon ng diode yung current na papasok dito sa ating hazard or dito sa ating wire na nandito, papunta dun sa ating hazard. So ngayon, dito naman tayo sa ating common, which is yung kulay yellow. So itong yellow ito yung common natin, ay ikakabit natin dito sa ating placer relay. So kailangan nyo magpalit ng ganitong relay guys, kasi yung stock ng ating MIUI 125 ay hindi po pwede. Hindi niya mapapagana yung apat na ilaw, yung harap at saka likod nating mga signal light. So kailangan nyo magpalit ng ganitong laser relay. So marami naman sa Shopee guys na mabibili. Check nyo na lang guys. So yan. So dito natin ikakabit. So kung makikita nyo, may nakalagay na L at saka yung B. So yan, makikita nyo. Ito yung B, ito yung B, ito yung L. So ayan yung may mark siyang L. So dito natin ikakabit ngayon yung ating common, yung ating kulay yellow na wire. So ikakabit natin siya dito. Yan. Pero kung nandun tayo sa ating motor, so dito tayo sa socket ng ating relay.
So dito natin siya ikakabit sa may brown na merong white. Hindi dito sa dalawang wire ha. Meron kasi dito, ito yun oh. Ito yung dalawang wire. So dito natin siya itatap dito sa may brown na merong white. So, yan. So ayan guys, nakapaglagay na ako ng wire para dun sa ating common. So ilalagay ko na lang siya sa taas at iayos ko na lang. At ibalik na rin natin yung ating placer relay. Yan. So yan, balik na natin yung ating harness. So ito yung common ng ating hollow switch. So ito yung pinagapang ko na wire galing dun sa ating placer relay. So pagdudugtungin lang natin. Lagyan natin ng tape. Tapos itong black guys, itong negative ng ating hollow switch, itatap na lang natin dun sa ating negative or dun sa ating body ground. So ako, meron ako ditong pinagkuhanan ng aking negative na galing dun sa negative ng ating baterya. Dito ko na lang siya ilalagay. So yan guys, na-tape ko na siya. So ito yung dalawang wire na galing dito sa ating diode, dito sa mga diode. So ikakabit natin to dun sa wire ng ating mga signal light. So dito tayo kukuha, dito sa pinagdugtungan ng ating headlight. So hanapin natin dito yung solid brown wire, tapos yung solid na dark green. So ito yon. So ito yung wire ng ating left tsaka right na signal light. So dito natin sila idudugtong. So tara guys, dugtong natin. So dito natin idudugtong guys yung dalawang wire. Kahit saan banda na dyan guys, wala namang polarity yan. Basta may dugtong nyo lang. Next. Tapos balik lang natin. So ayan guys, nakapit na natin. So ayan, okay na, natapos na natin, naayos. So nilagyan na rin natin ng tape pati dito. So balik na lang natin yung kaha para matesting na natin. So check natin guys kung gumagana yung ginawa natin hazard. So ayan, ayos naman siya, gumagana naman siya. Check natin sa likod guys. So yan, okay naman guys. So success yung ating DIY na hazard gamit yung ating hollow switch. So ganoon lang kadali guys gumawa ng hazard sa pamamagitan ng ating hollow switch. Yung mga dati nating hollow switch na hindi na natin nagagamit, pwede natin gawing hazard ng ating mga motor. So ganoon lang yung tutorial, napaka-easy lang. Napakadaling gawin, kaya nyong gawin, kaya ko nga, kaya nyong gawin. And yun nga guys, maraming salamat sa panonood and don't forget to share, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng video na ating ginagawa. So, ride safe guys, God bless. Peace out.